dito, Ruth, loyalty. Yung buhay ni Ruth, mga kapatid, ay grabe siya na loyal sa kanyang biyanan. So, makikita po natin sa book of Ruth, chapter 1, verse 8 to 18. There are 5 actions to take how to stand against discouragement like Ruth as a person of loyalty. So, what are these 5 actions to take? Ano kaya yun? So, before that, let's see the background. The family line associated with Ruth is recorded at the conclusion of the book of Ruth, chapter 4, verse 18 to 22. It demonstrates how Ruth taught a Moabite woman, though a Moabite woman was incorporated into Israel royal ancestry. So alam po natin na si Ruth, mga kapatid, ay hindi po siya kabilang sa Israelites. She is Moabite. This lineage is significant because it links her to David and in the New Testament ultimately to Jesus Christ. Nagsimula po ang lahi ni Jesus Christ, nag-start kay Ruth. Kasi si Ruth, ang napangasawa niya si Boaz. Tapos si Boaz, ang anak nila si JC. Tapos si JC, ang anak nila si David. Hanggang patungo kay Jesus Christ. Defining commitment. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilingin, iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo, saan kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan, ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos, ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kung magkalayos tayo. Maliban na lamang pag hiwalayin tayo sa kamatayan. Di ba nakita natin yung commitment ni Ruth? Ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kasi ito mga Moabite, mga kapatid, may mga Diyos ito. May mga asawa, urbana, na dili ko sunod sa mga turan. Dili ko sa umama. Dili ko sa ako ang namatnan na religion. Pero dito mga kapatid, iniwan niya ang kanyang mga Diyos. Pumunta siya sa kanyang biyanan. Yung sa totoong Diyos na sinamba ng kanyang biyanan. Kaya mga kapatid, this is a challenge po sa atin. At kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. Grabe ang commitment. Piliin po natin ang buhay ng mga Diyos. At piliin po natin ang mamuhay na may takot sa Diyos. Yan po yung ginawa ni Ruth sa kanyang buhay. Mas pinili niyang sumunod sa totoong Diyos kaysa yung Diyos-Diyosan na doon sa nagalit. Pinagalingan niya. Faith is demonstrated through commitment. Yan po. Ruth moves from Moabite identity to the followers of God of Israel. Ruth commitment, personal loyalty. Cultural change. Iniba niya. Mas pinili niya yung katotohanan ng mga kapatid. Spiritual conversion or lifelong faithfulness. Now, conclusion. Loyalty over convenience. Faith over fear. Hindi siya nagdadalawang isip na sumunod sa kanyang biyanan. Hindi siya nagdadalawang isip na sumama sa totoong Diyos. Kung sa atin kaya yung mangyari mga kapatid, siguro na may mga down, sakto kaya na akong desisyon. Kung sa kayo matapos ako musunod ko na fresh sa iba. Pero sa iya, wala. Diretso na. Commitment over comfort. Sometimes, ang mga tao, sino nag-comfort sa tao? Sino nag-comfort pero wala commitment? Mas maayon na mga kaisunan nga, committed ka sa atong Ginoo or sa uban na to. God's providence and hidden season. Ruth chapter 1 verse 8 to 18 teaches that one faithful decision can change a destiny. Ruth chose loyalty, faith and obedience, and her choice become part of God's redemptive plan. Napakaganda yung pagpili niya mga kapatid. Kasi, he became part of God's redemption plan. Kaya yung mga decision po natin sa ating buhay, always po natin piliin yung tunay na Diyos. Ito yung closing challenge sa atin. When we face with difficult choices, will we turn back or step forward
in faith like above. Yan po yung mga challenge sa